Galing Bacolod pala, Hello, sir. good afternoon, everyone. I am Enoranian. I am Enoranian. How would I say this? I'm from Bacolod. I'm actually from Bago City, Negros Occidental. I just came here to attend the 40th day of Nora Honor, the 40 days of Nora Honor. And I am so very lucky na I have attended the 40 days exclusive for the family. Not all of you were there. I was so very lucky, and I'm so very lucky also that I was invited to see this film. So thank you very much, Derek, and the cast. Thank you very much. I am experiencing depression right now. Why? Because I was not able to attend the wake and the funeral of my superstar. I was in Bacolod, and it so happened the death of Atikay was Holy Week. And I cannot catch a plane to be with you during the wake and the funeral. It really breaks my heart now. No, what would I say? My question is, how would I move on? How would I move on? Is it attending the 40 days? Is it watching this film? How would I move on? That's the big question. Maybe I will carry the burden until I die. Because right now I'm so heartbroken. So thank you very much. By the way, I am Caruso Villaflor, a certified public accountant and a city treasurer of Bago City, Negros Occidental. Thank you so much, sir. Hindi lang siya certified accountant, certified Noranian talaga din. Paano daw siya mag-move on? Ako hindi ko rin alam, hindi rin ako maka-move on po. I don't know, you will move on. Kasi marami naman siyang iniwan eh. Gaya ng kinanta niya, di ba? Maraming alaala. So, kahit naman buhay pa ang tao, hindi naman natin lagi nakikita. Pero yung alaala ng ating mga pagkikita with this person, mga pag-uusap natin, kahit minsan lang, we live on these memories. Like, hindi naman natin naiiwasan yun. Ako nga yung mga people close to me, wala na ngayon. Pero, because of the memories that we shared, it will live on. So, she will live on in your memories. Just as we will live on in their memories also. Ang importante, yung mga encounters ninyo, totoo yun. Hindi naman, extended yung mga ating mga, like, happy party, ganyan, or, shooting, hindi naman eh. Pero yung isang yon, you can live on that memory. If it was a good one, it makes you a better person. Si Guy, I think I'm the one of the oldest in this room who knows her. Hindi nga lang ako Noranian na, in a sense, na fan na talagang sinusundan siya. But, na-meet ko siya, anong year ba yung hindi. Esperanza Caridad. Esperanza Caridad, na ang director namin noon si Jerry De Leon. 1975. Yun yung time na, I think she was still, ang puntrata niya kay Tenyo Marquez pa yung unang-una. So gumagawa siya sa isang araw, hindi na niya ma-keep up. Sa isang araw, ilang pelikula ang sinushoot niya sabay-sabay. So, ang eksena namin, sa Esperanza Caridad, yung Caridad na portion, doon namin ginawa sa Taal, sa bayan ng Taal, yung simbahan doon na malaki. Tapos si Manong, Jerry De Leon, siya mismo ang nag-iilaw at siya mismo ang nagde-decorate. Ang call time namin, first time ko yun na wala pa akong sasakyan. Sumakay lang ako sa service. So kasama ko lahat. Nandun kami sa courtyard na simbahan. Iniilawan na kasi alas 4 kami magsisimula. Yung dapit hapon, yung hinahabol niya. Tapos ang pausok na siya, yung dahon nilalagay sa
sa lata ng biskwit. Wala pa yung mga smoke machine noon. Ganon. Naku, alas 4, alas 5, alas 9. Wala pa rin si Guy, hindi pa lumadating. Ito yung mga panahon na hirap siyang makarating sa mga schedules niya. Mangyari, maintindihan mo kung ang pobre, yung ang daming gipin. She was so in demand all of a sudden when she started. So, alam niyo kung anong oras namin na-shoot? Nag-shoot kami, hindi yung sa loob na ng simbahan. Alas 4 ng madaling araw siya dumating. Doon kami nag-shooting. Pero, si Guy, pagdating na walang fuss. Simple lang, hindi masalita. Wala siyang pagdating doon, ito ba eksena, sige, go, shoot. Take one, take one. Tapos, hindi kami nag-uusap. Si Guy, yung tipong, nababasa niya ang tao eh. Nababasa niya kung, eto, kahit hindi ko muna kayo nag-uusap, close na kayo. Mga taong katulad kong tahimik din siya. Pinapakiramdaman niya. So, gano'n kami. Di kami nag-uusap, pakiramdaman kami dalawa. Pero, ang husay niya, kung matatandaan niyo yung mga nakapanood, yung Caridad, parang kaming madre. Isa yung madre na umibig. So, ako yung madre na pinipigilan siya na magkasala. So, mga ganon ba? So, after that, siyempre maliit lang ang mundo ng pelikula. Tahimik siya na tao. Tahimik siya, simple lang. Mahusay siya makiramdam. So, akala niyo nag-uusap kayo ng matagal. It's just that nababasa na niya kayo. So, you feel right away comfortable if she wants you to be comfortable with her. So, hindi sa ito mga huling, may mga story na pag natanggap niya yung kanyang sahod for the day, magpapaano na yan, contest, kung sino makakasagot ng tama, o may 1,000, may 500, may 200, ubos yung kanyang hawak na pera. Pero hindi lang yun, hindi lang doon sa gano'n, ang attraction ni Guy, ng tao kay Guy. Yung talaga, she makes you feel, gaya na sinabi ng character ko dito, she makes you feel like family. Parang matagal na kayong magkakilala. So yun, it's not all the it's not all the money, it's just not all money, but she makes you feel, yung klase ng tao na hindi siya snob, na yung bahay niya, hindi ka pwedeng pumasok. Yung makakapasok ka sa kwarto, panoorin mo siya, natutulog siya, di ba? Ano pang tawag mo doon? Pero, ang hindi pa siguro na pag-uusapan, kasi as you said, it's very complex. Ang daming lalaking na humaling sa kanya. hindi ko na ikukwento. Pero, kasi yun nga, babae kay lalaki, ang lakas ng attraction content ni Guy. Pero, ibang movie yun.